Mula kay RR Pugoy na naatasang sumunog kay Justin Brownlee sa Game 6 ng TNT at Ginebra, pinagplanuhan nilang gulpihin ang resident import ng Ginebra dahilan para mabigo itong kumamada. Bunga na rin ang pagkabigo sa Game 6, tila wala ng kasiguruhan or delikado na ang lagay ni Brownlee sa barangay Ginebra. Nagbigay naman ng kanyang pahayag si RJ Barrientos matapos manalasa sa laban pero nabigong kuhanin ang kampyonato. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like, and share na lang muna para pareho tayong updated. Pinagplanuhan si Justin Brownlee para tuluyang gulpihin ng TNT Tropang Giga ang Ginebra sa finals ng PBA Governors Cup. Base yan sa pasabog na inilabas ni RR Pugoy. Isa sa mga dahilan bakit nagtala lamang ng mababang produksyon si Brownlee sa Game 6 ng laban. Narito ang kanyang pasabog. Tutukan natin si RR Pugoy sa report ni Angelo Jacinto ng Spain. Actually, sa totoo lang talaga, coming to this series talaga, ang iniisip ko talaga, dedepensa kay Justin Brownlee. Nung Game 1 pa lang talaga, gusto ko na talagang dumipensa kay Justin Brownlee. But sabi rin kasi ni Ronde, gusto niyang depensahan. Sabi rin ni Glenn Cobuntin, gusto niyang depensahan. Parang kami lahat, gusto talaga depensahan si Brownlee. So, credit din sa mga teammate namin. O, kita nyo ha, si Brownlee talaga yung naging target nila dito sa Ginebra ngayong finals. Siguro tanong bakit, diba? Parang hindi naman kailangan ng itanong yun eh. Obvious naman na si Brownlee talaga yung heart and soul ngayon ng barangay Ginebra. Actually, hindi lang naman sa Ginebra, kahit sa Gilas eh. Tingin natin siya din yun. Naalala nyo naman siguro yung ginawa ng Brazil kay Justin, di ba? Pinagplanuhan nilang mabuti ang magiging atake kay Brownlee sa Olympic qualifying tournament. And yun, tinalo nila yung Gilas. Base na rin kasi sa observation nila, si Justin ang heart and soul ng koponan ng Gilas Pilipinas. And ngayon, base na rin kay RR Pugoy ng TNT Tropang Giga, halos lahat sila gusto nilang depensahan si Brownlee. At ang nag-iisang dahilan is alam nila na kapag nakuha nila si Brownlee, tapos ng barangay Ginebra. Ayun, tinapos nga nila sa Game 6, na ulit lang yun nangyari noong nakaraang taon. Sa parte ni Brownlee at ni Coach Tim Cone, masakit po yun. Unang-una, gusto nilang bumawi talaga kahit paano sa TNT. Pero dahil sa napakahirap na depensa na inilatag ni Coach Chot Reyes, hindi na nila nagawa yun. Imagine si Justin ha, nung Game 5, nagtala lang siya ng 8 points. Tapos ngayong Game 6, nagtala lang siya ng 16 points, 6 rebounds, 4 assists, 1 steal, and 3 blocks. Yung blocks, okay na po yun eh. Pero yung 16 points at 6 rebounds, parang hindi naman normal yung kay Justin. Hindi lang yan, nagtala din siya ng 4 na turnovers. Ibig sabihin, pinahirapan talaga dito si Justin Brownlee. Yung birada niya sa 4-point line, 0 out of 3 po siya doon. Yung birada niya sa 3, 0 out of 4 po siya doon. Kitang-kita kung gaano kabigat yung mga kamay niya kagabi, di ba? Walang pumapasok sa kanyang mga birada. At lahat ng yan, bunga po yan ng malagkit na depensang inilatag ng TNT sa kanya. Bunga ng 2 beses na kabigo ang natamo sa mga kamay ng TNT Tropang Giga. Questionable ngayon ang posibleng pagbabalik ni Justin Brownlee sa koponan ng barangay Ginebra sa susunod na conference na Commissioner's Cup. Sa pahayag ni Coach Tim ng makapanayam ng media, tila may alinlangan din siya sa magiging lagay ng kanyang paboritong import. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Nasa kanya na talaga yan, choice niya yan. Hindi kami magdi-decide para sa kanya. Siya ang magdi-decide sa sarili niya kung gusto niya maglaro o hindi. Sa ngayon, hindi kami naghahanap ng backup. Wala kaming naiisip. Hindi kami tumitingin. Maliban kung may sasabihin siya. Sa totoo lang hindi ako fan ng anumang ball club dito sa PBA. Pero naawa ako kay Justin sa ganitong sitwasyon. Para kasing nakabitan siya ngayon Parang ang laki-laki ng impact talaga nung hindi niya nakuha yung gustong makuha ng Ginebra. Yung 2 beses na pagkatalo nila sa TNT sa Governors Cup noong 2023 at ngayong 2024. Parang si Justin ang may pasan talaga noon, ano? Sa ngayon, base kay Coach Tim, hindi nila kukumbisihin, hindi nila sasabihan, at hindi sila magdi-decide para kay Brownlee na dati, alam natin, matindi yung paghahangad nila na makuha ang serbisyo ni Justin. Medyo nagbago ng konti, di ba? Pero ganoon nata talaga yun kasi lahat nagbabago, lahat nawawala, at lahat bumababa sa pedestal na dati nilang kinilalagyan. Sa kaso ni Justin, hindi siya exempted doon. Kailangan din niyang pagdaanan yon. At ngayon pwede na nating sabihin na andito na siya sa point na yon. Negosyo kasi ito kaya kailangan kung negosyante ka, dun ka na sa alam mong kikita ka, sa alam mong mas maganda yung lagay ng magiging puhunan mo. Sa pahayag na inilabas ni Coach Tim ay tila wala pang kasiguruhan ng magiging estado ni Brownlee sa susunod na conference, bunga ng pagkabigong ilabas ang lakas sa Game 6. Game 6 na nagpatingkad ng karera ni RJ Barrientos. Kaya ang tanong ng bayan, ano ang naging pahayag ni RJ sa ipinakita niyang bangis sa Game 6 na halos dumurog sa TNT bago pa ang 4th quarter ng laban? Narito ang kanyang kasagutan. Tutukan natin si RJ Barrientos sa report ni Philip Mattel ng Rappler.
Umaasa ako na marami akong matututunan sa larong yan at sineseryoso ko yan. Credit sa Token Text karapat dapat sa kanila yung kampyonato. Iniwan ko lahat sa floor win or lose. Gaya nga na sinabi ni Junmar Fajardo, may mananalo at may matatalo. Yan ang basketball at yun ang layunin gusto naming matutunan. So habang nanonood tayo kagabi, akala natin mananalo talaga yung Ginebra. Sobrang nanalasa po kasi sila nung third quarter. Lamang pa sila pagpasok ng fourth quarter, di ba? Dahil na rin yan sa mga birada ng lahat ng Gin Kings, including of course si RJ Abarientos. Pero ang bilis ng TNT, nakuha kaagad nila yung rhythm nila pagpasok ng fourth quarter. Parang nabigla din ang Ginebra doon. Biglang gumanda yung forma ng TNT, kahit anong habol ng Ginebra, hindi na nila nagawa yun. Si RJ, grabe yung score niya, parang import, 31 points. Si Ahan Misi, maganda din ang nilaro niya kagabi bago mag fourth quarter. Pero lahat ng yun nawala. Tapos hindi na rin halos nakapasok si Japet Aguilar sa fourth quarter, di ba? Hindi natin alam kung ano yung rason, pero sayang din yung galaw kasi ni Japet sa loob Pero sabi nga nila, talo is talo talaga, wala nang ibang rason pa yon. At tingin natin, para sa TNT talaga yung corona dyan. Deserve na deserve nila yon. Ang tindi din kasi ng ginawa nila dito. Si Coach Chot, maayos niyang na-execute ang opensa at depensa ng TNT. Credit talaga sa kanya at syempre sa mga player niya. Grabe din ang pasensya nila sa laban. Respect, sabi nga nila. Congratulations dito sa TNT. So guys, maraming salamat.